isang makapangyarihang mafia boss na nagngangalang Keresov ang dumating sa isang nightclub isang gabi. Pagkababa pa lang niya mula sa kanyang kotse, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng nasa loob. Simple lang ang dahilan niya, gusto niyang makuha ang buong kontrol ng club. Pagkatapos ng madugong pangyayari, inilabas ni Keresov ang ilang babaeng dinukot, isa sa kanila ay si Anna. Sinabi sa kanila na magiging escort sila para sa kanyang mga VIP na bisita. Naluha si Anna dahil ayaw niyang mabuhay bilang alipin ni Keresov. Ngunit malinaw na sinabi ni Keresov na kapag siya ay sumuwi, buong pamilya niya ang papatayin. 15 taon ang lumipat ang kwento sa isang basement kung saan may grupo ng magnanakaw na nagtatangkang nakawin ang isang kotse. Habang sinusubukan ng dalawa na buksan ito, biglang nagbukas ang lahat ng pinto ng kotse ng sabay-sabay, dahilan para tumilapon sila paatras. Lumabas ang may-ari ng kotse, isang lalaking nagngangalang Frank. Kilala siya bilang isang bihasang driver na may kakayahang higit pa sa karaniwan. Kalma niyang ipinaliwanag na nagkamali sila sa pagpili ng kotse dahil ito ay may advanced na teknolohiya at hindi kayang paandarin ng kahit sino maliban sa tunay na may-ari. Isa sa mga magnanakaw ang humamon sa kanya, kaya nauwi ito sa isang laban. Agad na naging malinaw na si Frank ay hindi lang eksperto sa pagmamaneho, kundi isa ring nakamamatay na hand-to-hand fighter, na madaling tinalo silang lahat. Makalipas ang kaunti, sinundo ni Frank ang kanyang ama, si Frank Sr. Humingi siya ng paumanhin dahil nahuli siya ng eksaktong 38 segundo, ngunit hindi iyon alintana ng kanyang ama. Umuwi silang magkasama, at dito ipinakita na si Frank Sr. ay kaka-retire lang mula sa CIA. Pagkatapos ng mga dekada ng walang tigil na misyon, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kalayaan. Dito nagsisimula ang totoong trabaho. The Transporter Refueled. Lumipat ang kwento sa isang hotel kung saan dalawang VIP guests ni Keresov ang naghihintay sa kanilang espesyal na alok. Inaasahan nila ang dalawang babae, ngunit isa lang ang dumating, isang babae na nagngangalang Maria. Hiniling niya sa kanila na magpasensya, tiniyak na darating din ang kanyang kaibigan. Ilang sandali pa, dumating si Gina sa silid. Akala ng mga lalaki magsisimula na ang gabi, ngunit biglang naglabas ng baril si Gina at pinatay silang dalawa. Pagkatapos nito, tinulungan ni Gina at Maria na alisin ang bangkay ng isa pang babae na namatay dahil sa overdose. Ipinatong ni Maria ang isang kwintas sa bangkay, habang maingat namang inayos ni Gina ang silid upang magmukhang aksidente ang nangyaring pagpatay. Bago sila umalis, sinunog nila ang buong kwarto para mawala ang lahat ng ebidensya. Samantala, magkasamang kumakain ng hapunan sina Frank at Frank Sr. sa kanilang bahay nang makatanggap si Frank ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ang tumawag ay isang babae na humihiling ng serbisyo ni Frank bilang driver sa Makalawa. Hindi agad pumayag si Frank at iginiit na magtagpo muna sila upang pag-usapan ang trabaho. Sumang-ayon ang babae at nagkasundo silang magkita sa isang kafe. Lumipat ang kwento kay Keresov, na kasalukuyang nagdiriwang sa kanyang marangyang yate. Nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis na nagsasabing dalawang VIP guests niya at isang babae ang natagpo ang sunog at patay sa loob ng isang hotel room. Nang marinig ito, agad siyang nagtungo roon upang makita mismo. Sa morgue, ipinaliwanag ng isang detective na ang apoy ay sanhi ng electrical short circuit. Nang suriin ni Keresov ang bangkay ng babae at mapansin ang kwintas, inakala niyang si Maria ang biktima. Gayunpaman, hindi siya gaanong nabahala dahil si Maria ay isa lamang sa maraming babae na hawak niya. Kinabukasan, nakipagkita si Frank sa misteryosong tumawag kagabi sa isang kafe. Lumabas na ito ay si Anna, ang parehong babae na dinukot ni Keresov ilang taon na ang nakalipas. Bago pumayag sa anumang bagay, inilatag muna ni Frank ang kanyang mga patakaran. Ang bayad ay dapat nasa oras, at walang dagdag na pagbabago habang nasa proseso ng delivery. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Anna. Ipinaliwanag niya na ang item na kailangan ni Frank ihatid ay isang package na may bigat na higit sa 100 kilo. Binayaran niya si Frank ng kalahati bilang paunang bayad at nangakong ibibigay ang natitira kapag naihatid na. Tinanggap ni Frank ang trabaho at pumayag na gawin ang delivery kinabukasan. Pagkaalis niya, nakipag-ugnayan si Anna sa iba pa, sinasabing handa na ang kanilang plano. Kinabukasan ng umaga, naglalakad si Frank Sr. ng mag-isa. Tinawagan niya si Frank at iminungkahing magbakasyon silang dalawa, ngunit tumanggi si Frank dahil may trabaho siyang gagawin. Habang naglalakad, napansin ni Frank Sr. ang isang magandang babae na nahihirapan dahil sa flat tire. Nilapitan niya ito upang tumulong, ngunit nadiskubre niyang ang babae ay si Maria. Habang sinusubukan niyang palitan ang gulong, bigla siyang nakuryente at dinukot.
Hindi nagtagal, dumating si Frank sa lugar ng pagkikita upang ihatid ang package para kay Anna. Sumakay si Anna sa kotse at sinabi kay Frank na maghintay habang inilalabas ang package. Ilang sandali pa, dalawang babae na kamukhang kamukha ni Anna ang pumasok sa loob. Sila ay sina Gina at ang kanyang kasama na si Lenny. Agad na tumutol si Frank, pinaalala na ang kasunduan ay package lamang ang kanyang ihahatid, hindi tao. Kalma namang ipinaliwanag ni Anna na ang tinutukoy niyang package ay silang dalawa mismo, na ang pinagsamang bigat ay tumutugma sa ipinangako niya. Tumanggi si Frank, binigyang diin na nilabag ni Anna ang kanyang pangalawang patakaran. Saglit na tinutukan siya ni Gina ng baril, pilit na pinapadrive siya. Ngunit nanatiling matatag si Frank at inutusan silang lahat na bumaba sa kanyang kotse. Doon ipinakita ni Anna ang huling baraha, ebidensya na hawak na nila si Frank Sr. bilang bihag. Wala nang ibang pagpipilian si Frank kaya napilitan siyang sumunod. Bigla niyang inapakan ang accelerator at mabilis na tumakbo, agad na nakatawag pansin sa mga pulis. Nagsimula ang isang matinding habulan na nauwi sa pagkabangga ng maraming police cars habang ipinapakita ni Frank ang kanyang husay sa pagmamaneho. Matapos ang mahabang habulan, nakatakas din si Frank. Para mabura ang kanyang bakas, nagtungo siya sa isang basement at lumipat sa backup na sasakyan. Sinira pa niya ang kanyang orihinal na kotse upang matiyak na walang makakasunod sa kanya. Samantala, biglang ipinatawag si Keresov ng kanyang bank manager at pinapunta agad. Pagdating niya, ipinaliwanag ng manager na ninakawan ang bangko. Sa CCTV footage, nakita na ang mga salarin ay dalawang magkamukhang babae, sina Gina at Lenny. Hindi sila kumuha ng pera, sa halip pinilit nilang ibigay ng manager ang susi ng safety deposit box na pag-aari ni Krossoff. Humingi ng paumanhin ang manager, inamin na nabigo ang bangko na protektahan ang susi at wala silang nagawa kundi ibigay ito. Dito ibinunyag na sina Anna, Maria, Gina, at Lenny ay pawang mga babaeng dinukot ni Keresov at pinilit mamuhay sa kapalarang hindi nila pinili. Dahil hindi na nila kayang tiisin, lihim nilang binalak na pabagsakin si Keresov sa pamamagitan ng pagnanakaw ng lahat ng kanyang pera. Alam nilang napakadelikado nito, kaya nagplano si Anna na gamitin si Frank bilang kanilang driver, itinago ang misyon bilang simpleng delivery, at ginawang panakot ang pagkidnap kay Frank Sr. Lumipat ang kwento kay Frank, na matagumpay na. Naihatid sila sa kanilang base. Naroon na si Frank Sr., hawak na bilang bihag ni Maria. Ipinaalam ni Anna kay Frank na mayroon pa siyang isang huling trabaho na dapat gawin para sa kanila. Tumanggi si Frank, pinaalala na ang kasunduan ay ihatid lamang sila ng ligtas sa lugar na ito. Binalaan niya sila na huwag siyang pilitin pa dahil kaya niyang tapusin silang lahat kung gugustuhin niya. Doon ipinakita ni Anna ang isang vial ng lason at sinabing napilitan ng inumin iyon ni Frank Sr. Kung walang antidote, sa loob ng 12 oras ay mamamatay si Frank Sr. Malinaw na sinabi ni Anna na siya lamang ang may hawak ng antidote at hindi niya ito ibibigay maliban kung papayag si Frank na tulungan sila sa huling pagkakataon. Dahil sa posibilidad na mawala ang kanyang ama, napilitan si Frank at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaliwanag ni Anna na ang kanilang target ay isang makapangyarihang mafia boss at ang papel ni Frank ay simple ngunit napakahalaga. Kailangan niyang ihatid sila saan man sila pumunta. Kinagabihan, hiniling ni Anna kay Frank na dalhin siya sa ospital. Pagdating nila roon, nagdaskay si Frank bilang doktor habang si Anna naman ay nagpanggap na pasyente. Magkasama silang pumasok sa medical storage room. Agad na pinabagsak ni Frank ang isang gwardya at kinuha ang isang canister ng Neuroflurex gas, isang makapangyarihang anesthetic. Samantala, nagtungo si Maria sa isang nightclub at nilandi ang isang piloto na siya palang personal pilot ni Yuri. Niloko niya ito papunta sa isang pribadong silid at agad na ginawang bihag. Samantala, muling nagtagpo sina Anna, Gina, at Lenny na parehong nakasuot ng magkatulad na wigs. Sumakay sila sa kotse ni Frank at nagtungo sa nightclub ni Kirosov, pumasok sila sa likod na daan. Inutusan ni Anna si Frank na dalhin ang gas canister sa operations room habang sila, Gina, at Lenny ay pumunta muna sa VIP area. Pagpasok sa operations room, mabilis na pinalitan ni Frank ang smoke canister ng anesthetic gas na dala niya. Sandaling nakita siya ng isang gwardya ngunit agad niya itong pinabagsak ng walang kahirap-hirap. Sa kabilang silid, nagsuot ng protective mask sina Anna, Gina, at Lenny. Sa parehong sandali, inactivate ni Frank ang gas system. Sa loob ng ilang segundo, nawalan ng malay ang lahat ng nasa club, kabilang ang manager na si Leo. Mabilis na kumilos si Anna at kinuha ang fingerprint ni Leo upang ma-access ang kanyang bank account. Inilagay niya ang password at matagumpay na nailipat ang lahat ng pera mula sa account ni Leo papunta sa kanya.
Ang password ay mula sa safety deposit box na kanilang ninakaw sa bangko. Pagkatapos ng transfer, agad na lumabas sina Anna, Gina, at Lenny at sumakay sa kotse. Hindi pa naroon si Frank dahil kailangan niyang harapin ang ilang gwardya. Muli niyang tinalo ang lahat ng madali. Pagkatapos linisin ang lugar, bumalik si Frank sa kotse at agad silang umalis. Lumipat ang kwento kay Frank Sr., na ngayon ay nakadisguise bilang piloto habang si Maria naman ay nagpanggap na flight attendant. Magkasama silang nagtatrabaho sa loob ng eroplano na sakay si Yuri, ang kanang kamay ni Kirosov. Ang tunay na piloto ay nauna nang nahuli ni Maria. Habang dinidistract ni Maria si Yuri, palihim na pumasok si Frank Sr. sa cockpit. Mabilis namang hinalo ni Maria ang sleeping pill sa inumin ni Yuri. Pagkatapos niyang inumin ito, agad siyang nakatulog, kaya't nagawa ni Maria na makuha ang kanyang fingerprint. Ginamit ni Maria ang fingerprint ni Yuri upang makapasok sa isang secure safe at ninakaw ang lahat ng pera ni Keresov. Pagkatapos nito, nagbigay siya ng senadoryas kay Frank Sr. na tapos na ang kanilang misyon. Agad namang pinabagsak ni Frank Sr. ang co-pilot at sinubukan nilang tumakas sa likod ng eroplano. Sa kasamaang palad, aksidenteng natama ng walang malay na co-pilot ang isang control lever, dahilan para bumilis ang takbo ng eroplano sa runway. Agad itong nakatawag pansin sa airport security na nagpadala ng mga pulis upang pigilan ang eroplano. Sa parehong oras, nakaramdam ng kakaiba ang bodyguard ni Yuri at pumasok sa kanyang cabin. Nang makita niyang walang malay si Yuri, agad niyang napagtanto na na-hijack ang eroplano at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin sina Maria at Frank Sr. Dahil sobrang bilis ng eroplano, hindi na sila makalabas kaya tinawagan ni Frank Sr. si Frank para humingi ng tulong. Ilang sandali pa, dumating si Frank at minaneho ang kanyang kotse direkta sa ilalim ng tumatakbong eroplano upang sagipin sila. Bago pa man sila makalabas, tinamaan ng bala si Maria mula sa mga tauhan ni Yuri. Agad namang nakatakbo si Frank matapos makapasok sina Maria at Frank Sr. sa kotse, ngunit ngayon ay hinahabol na sila ng mga pulis. Nagsimula ang isang mapanganib na habulan. Dahil sa pambihirang galing ni Frank sa pagmamaneho, nagawa niyang takasan ang mga pulis. Pagbalik nila sa base, agad na ginamo ang sugat ni Maria mula sa tama ng bala. Sa parehong oras, paulit-ulit na hinihingi ni Frank kay Anna ang antidote para sa kanyang ama. Ayaw na niyang makisangkot pa, lalo na't tapos na ang lahat ng misyon. Dahil sa matinding pressure, inamin na rin ni Anna ang katotohanan. Wala talagang antidote, hindi kailanman uminom ng lason si Frank Sr., kundi ordinaryong tubig na hinaluan lang ng kaunting pangkulay. Nang matiyak ni Frank na ligtas ang kanyang ama, nakahinga siya ng maluwag. Tinulungan pa niyang alisin ang bala sa tiyan ni Maria at nailigtas nila ang kanyang buhay. Lumipat ang kwento kay Keresov na kinompronta ang kanyang kapatid na si Leo sa nightclub. Ibinunyag ni Leo na nawala ang lahat ng pera sa kanyang mga account. Lalong lumala ang sitwasyon nang malaman na si Yuri, na may hawak din ng pondo ni Kasov, ay ninakawan na rin. Galit na galit si Keresov at muling sinuri ang CCTV footage. Muli niyang nakita ang parehong magkamukhang mga babae na nasa likod ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, napansin niya ang kanilang driver at nakilala agad si Frank. Alam ni Keresov kung saan nakasalalay ang kahinaan ni Frank. Hanggang ngayon, wala pa ring ideya si Keresov na ang mga babaeng nasa likod ng lahat ay sina Anna, Maria, Gina, at Lenny, ang mismong mga babaeng minsan niyang inalipin. Samantala, pauwi na sina Frank at ang kanyang ama. Dahil tapos na ang lahat ng misyon, pinayagan na sila ni Anna na umalis. Habang nagmamaneho, iminungkahi ni Frank Sr. na magbakasyon sila sa beach. Pumayag si Frank, ngunit hindi pa sa araw na iyon dahil kailangan pang ayusin ang kanyang kotse matapos ang lahat ng pinagdaanan. Nagpasya silang gawin ang biyahe kinabukasan. Inihatid ni Frank ang kanyang ama sa bahay, pagkatapos ay dumiretso siya sa garahe. Hindi nagtagal, nakatanggap si Frank ng tawag mula kay Frank Sr. Ngunit nang sagutin niya, si Keresov pala ang nasa linya. Malinaw ang banta ni Keresov. Kung gusto ni Frank na manatiling buhay ang kanyang ama, kailangan niyang ipagpalat ito kapalit ng mga babaeng dati niyang pinagsilbihan. Binigyan si Frank ng 2 oras upang sumunod sa palitan na gaganapin sa yate ni Keresov. Dahil wala nang ibang pagpipilian, agad siyang bumalik sa base ni Anna. Ipinaliwanag niya na dahil tinulungan niya sila, nadukat naman ngayon ng Keres ang kanyang ama. Nakiusap si Frank kay Anna at sa kanyang mga kasama na tulungan siyang iligtas ito. Dahil may utang na loob kay Frank, agad na pumayag si Anna. Dinala niya si Maria at Lenny, habang si Gina ay naiwan upang maghintay. Pagdating nila sa yate, nagulat si Keresov nang matuklasang ang mga babaeng nagdulot ng lahat ng kaguluhan.
ay sina Ana, Maria, at Lenny. Ipinaglaban ni Frank ang pagpapalaya sa kanyang ama gaya ng napagkasunduan. Inilabas si Frank Sr., ngunit bago pa sila makaalis, dumating sina Leo at Yuri. Tumanggi silang hayaang makaalis ang sinuman at nagpasya na mas mabuti nang patayin si Frank, ang kanyang ama, si Ana, at ang lahat ng kanyang kakampi ng sabay-sabay. Pumayag si Keresov, at sumiklab ang matinding bakbakan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Gina matapos lumangoy papunta sa yate. Nagawa niyang makapasok ng palihim at makarating sa operations room kung saan niya nahak ang natitirang pondo ni Keres na nagkakahalaga ng $320 milyong. Bago siya makatakas, nahuli siya ng asawa ni Keresov na agad na nagpaputok. Nakipaglaban si Gina at napatay ito, ngunit siya mismo ay malubhang nasugatan. Dumating si Frank Sr. sa tamang oras at niyakap siya habang siya ay nanghihina. Namatay si Gina sa kanyang mga bisig. Samantala, sina Maria at Lenny ay napatay din, pinaslang nina Leo at Yuri sa gitna ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na nilipol ni Frank ang mga tauhan ni Kirosov isa-isa nang walang pag-aalinlangan. Nakita niyang sinusubukan ni Keres na tumakas habang hinihila si Ana. Agad niya itong hinabol. Pagdating nila sa lupa, sinubukan ni Keresov na tumakas gamit ang kotse, ngunit sumakay si Frank at hindi siya pinayagang makalayo. Iniwan ni Keresov ang sasakyan at tumakbo patungo sa bangin, habang nakasunod si Frank. Wala nang matatakbuhan, napilitang makipaglaban si Keres kay Frank ng harapan. Halos maubos ang lakas ni Frank at muntik na siyang matalo. Ngunit bago siya tuluyang mapatay, biglang lumitaw si Ana at binaril si Keres. Tinapos ang lahat. Lumapit si Frank kay Ana at nagpasalamat sa kanya sa pagsadyap ng kanyang buhay. Ngunit napaluha si Ana, alam niyang nawala na ang tatlo niyang kaibigan. Isang buwan ang lumipas, nakita si Ana na namumuhay ng payapa, tinatamasa ang kalayaan gamit ang lahat ng nakaw na yaman ni Keresov. Tapat sa kanyang salita at hindi sakam, patas niyang ibinahagi ang pera, bilang paggalang sa kanyang mga nasawing kaibigan, at tiniyak na nakatanggap din si Frank ng kanyang bahagi. Kaya ang aral ng kwento ay huwag kailanman mangidnap ng tao, huwag makipaglaro sa isang profesional na driver, at huwag isipin na ang peking lason at flat tire ay bahagi ng isang payapang plano ng pagre-retiro. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Darth Nero, Dennis Cano, Danilo Perez, Wilfredo Bea, Puke 7, Maria del Daragosa, Miller Liwag, Rhea Diseo, Jason De Guzman, Halima Otto, at Juby Abuyo from Katipunan, Sagbayan, Bohol. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.